beloved Boss Mike Cervera. May DDS ba dyan? Oh, gayahin nyo tong kumpare ko. Oh. Pasok! Nasaan na yun? Oh. Ah. Oh, yan na. Teka, Oy, makinig ka. Oy, makinig kang DDS ka ha, Elape. Makinig ka. Elape ha. Ha. Ito, pakinggan mo. DDS ka rin ba dati katulad ko? Oo, sige, aminin ko, mahirap man tanggapin naging DDS ako. Pero hindi naman ako naging bobo katulad nila. Hindi rin naman ako kasing uto-uto nila. Ngayon, ang mas mahirap pa, yung mga DDS ngayon, naging mas bobo pa sa dating pagkabobo nila. Naging Kita mas mo? uto-uto pa sa dating... Oh, kita mo? Narinig mo, galing yan sa kapwa mo DDS dati. Kakapanood sa akin, ayan, nagbago at naging matalino na katulad ko. Pero ngayon, alam mo, mas bobo pa raw kayo sa dating mas bobo kayo. Grabe, no? Matindi kayo talaga, no? Ha? Sa pa nga, pakinggan nyo, mga DDS tong dati nyong kasama na nagpapatotoo na ngayon na talagang bobo daw kayo noon pa. DDS ka rin ba dati katulad ko? Oo, sige, aminin ko, mahirap man tanggapin naging DDS ako. Pero hindi naman ako naging bobo katulad nila. Hindi rin naman ako kasing uto-uto nila. Ngayon, ang mas mahirap pa, yung mga DDS ngayon, naging mas bobo pa sa dating pagkabobo nila. Okay, tama? Mahirap daw tanggapin pero sige lang, tatanggapin niya na. Ang mga DDS daw, sobrang bobo nila. Kaya mga kababayan, nakakahiya lang maging DDS. Ewan ko yung iba, proud na proud pa. Dito na tayo mga kababayan, nakapag-like na ho ba lahat mga kababayan? Dadako na ho tayo sa ating talakayin ngayon. Nako, oo, unahin na ho natin ito hong pahayag ni Aimee Marcos na talaga namang mukhang nagataan ni Digong. Mukhang gatang-gata ni Digong. Mukhang walang napalagpas no? Kasi ultimo gata na pumatak dito sa baba, abot ng dila. Grabe, no? Mga kababayan, ano? Sino nang nasubukan ng Big Boy? Umami na DDS ka. Oy! Sabi tuloy ni Big Boy, sabi, nakakahiya talaga umami na DDS ka. Nakakahiya talaga. Wait lang. Sino na ang Oy, Marcos Aimee. Tanungin natin yung mga nanonood din Nandito si Marcos Aimee. Sino na ang nasubukan na magataan? Yung natalsikan mga kababayan at napunta sa paligid ng bunganga. Si Manang Aimee, yung gata yata ni Digong mga kababayan, sinalo ng mga baba niya. Ng baba niya. Oo. Kaya mga kababayan, walang lusot yan Talagang abot na abot pa rin ng dila niya. Di ba? Kaya wag na kayong magtaka. Kung si Aimee ganire nililiwanag ko lang. Mga kababayan, panoorin nyo to, pakinggan. Pasok. Gada, meron daw hong ilang mambabatas. Abay pinapangakuan daw ulit, di umano. Nako. Oo, mga kababayan, matindi ho itong paratang na ito ni Aimee Marcos, Ilang mambabatas muling pinangakuan ng administrasyon ng limpak-limpak na proyekto para sa ikalawang impeachment labang kay Sara Duterte. Mga kababayan, ang Pangulo nga ang may ayaw dyan Kaya nga lang hindi niya sakop ng kanyang kapangyarihan yan bakit naman sasaklawan ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Wala nga pakialam dyan. Itong si Manang Aimee, nahawa na sa mga DDS to. Panay fake news. Oo. Mahilig na gumawa ng fake news itong si Aimee na mahaba-baba. Pakinggan natin. Samantala mga kabrigada, meron daw hong ilang mambabatas. Abay pinapangakuan daw
ulit di umano ng administrasyon ng limpak-limpak na proyekto. Kapalit nga ho yan o para ho yan sa ikalawang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Ala ka, ayon niyan kay Amy Marcos na mahabang baba, Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating, Jane Wanson, oo. Sino pang mga bago dyan, oo. Si Josephine de Guzman, ano, oo. Pakibati na lang ho yung mga bisita natin, mga bagong-bago. Oo, si Teresita Tan, oo, si Jerry Moose, yung mga berhen pa rito sa aking channel, Oo, wag niyong kakalimutan, Cynthia Matsunaga, oo, na taga-Japan. Nako, Ami Ponce, Paymura. Eto na, pakinggan natin, Malupit itong paratang na ito. Melvin Acacio. Ay, ako mga kababayan mukhang si Amy mukhang nababaliw na rin, ano? Armel Guzman, sa bagay, sabi nga nila, sabihin mo kung sino yung kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Diba, Elsa Berellante? Ako kahit galit ako sa kapatid ko, di ko kayang siraan. Diba? Eto na mga kababayan. Pasok! Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Live Report. Inihahambing ni Senadora Amy Marcos sa bibingka ngayon ang mga politiko dahil tila kumakaharap daw ang mga ito sa todo-todo na pressure na siyandala naman ng impeachment trial. Ano naman kinalaman ng todo-todong pressure? Bibingka. Di mo na lang sinabi na karne ng baka. Tanga. Ang pinipressure cooker, yung karne ng baka. Yung bibingka ano naman yun? Baliktaran lang yun Ito naman si Amy talaga. Sige, di bale, pagbigyan natin. Bakit to? Bakit? Laban kay Vice President Sara Duterte. Naalala ba ninyo last year, nung July, di ba nagkaroon ng first impeachment kay VP Sara? Ayun, pinadala ka agad matapos yung eleksyon, andyan na, nakasalang na mula sa Congress hanggang sa Senado. Ang balita, maraming pinangakuan dyan sa Kongreso ng kung ano-anong limpak-limpak na milyon na project. Kita nyo mga kababayan ko, ang balita raw. Mga kababayan ko, chismosa tong putang inan to Oo, chismosa ho! Napaka-chismosa. Kaya alam nyo mga kababayan, nung araw pa lang, marami nang nagyayaya sa akin na sumama dito sa kanya, tsaka yung bansot, yung mukhang gasolito, na direktor, Ross Agsalud, mga kababayan, hindi ako sumasama dyan hindi ako sumasama kasi hindi panatag yung loob ko doon sa bansot na direktor. Yung mukhang gasolito. Hindi talaga mga kababayan ko bukod sa bakla na, nakakatakot to baka mamaya masubo tayo no? Pero eto, tignan nyo mga kababayan, si Amy gumagawa na naman ng kwento. Putang ina, Amy, ang tanda mo na, no? Ang tanda mo na. Hindi ka ba nahihiya niyan? Gawa ka na lang ng gawa ng mga ganyang eksena. Wala ka nang magagawa. Gusto mo lang siraan itong nagkakaisang kongreso para i-impeach. Sino? Sara Duterte mo. Di ba mga kababayan? Sabi ni Ella P, showbiz na showbiz ka, Amy Oo nga no, napaka-chismosa na itong Amy, Ella P, Showbiz ako. Kung ako yung tinutukoy mo naman, talagang tinanggihan ko ang pagiging artista. Oo, yari ako dyan. Mayayari ang rat buko dyan. Balita ko sa mga kaibigan kong mga artista, dadaan ka daw sa mga direktor na bading. Yung direktor na bakla, yung mga ganyan, yung mga producer na, bakla. Ay talaga, malulusaw daw ang burat mo dyan. Lahat yan, pagdadaanan mo, lahat yan, isusubo ka, nung naisip ko, ayoko na.
Unang-una, hindi ko naman kailangan yan. Di ba? Tanginang yun. Eto na, ano naman, chismis na itong si... Mauubos tayo eh, di sana. Wala na tayo rito, di nyo na ako naabutan na nagbablog, ano. Sir, si Amy, baka ho na bengbang ni Sarah. Ewan ko, minsan, mga kababayan, pagkaganyan eh. Oo parang hindi siguro. Hindi siguro, baka si Digong siguro. Oo, hindi si Sarah. Si Sarah, iba ang trip nun eh. Oo, ang mga trip nun, yung medyo bata-bata. Ayaw sa gurami. Oo, ayaw sa gurami ni Sara Duterte. Tuloy. Opo, eto na. Nung nagkasing... Nako, yan yung mga intense mga kababayan eh. Yung may mga, nako po, eto na. Intense yan mga kababayan, di ba? Pero mga kababayan ko, nakaw! Maniniwala po ba kayo rito kay, Amy? Matanda na ho ito eh. Baka ho hindi na ho nakakapag-isip ng tama ito. Maraming pinangakuan dyan sa Kongreso ng kung ano-anong limpak-limpak na milyon na project. Naku po, eto na. Nung nagkasingilan na, sabi na ng DBM, ng administrasyon, FLR na kayo. Kaugnay nga ng pagkaka-FLR o for later release ng pondong pangako raw sa mga ito, sinabi ni Marcos na namumuti na ngayon kakahintay ang mga contractors o yung mga kongresista na kontratista rin. Nako, yung mga kontratista na kongresista daw. Grabe no, mga kababayan, napaka-chismoso nito. Chismosa, mga kababayan, si Amy. Mga kababayan, iba naman ho yung balita sa Kongreso ngayon eh. Magkakaalamanan yan. Babahagi naman ng senadora ngayong may second impeachment muli kay VP Sara ay nangako na naman umano ang administrasyon sa mga ito. Eto na, the second impeachment. Pangakuan na naman ng katakot-takot na project. Ang problema, wala nang naniniwala. Ang sabi nila, kung wala nang naniniwala, wala nang boboto. Ibig sabihin, absuelto na si Sara, no? Tama ba, Teresita Tan? Jane Wanson, Michael Alwag, Gina Ochinang. What do I put here? Tama ba, mga kababayan ko? Kung wala palang naniniwala, kininana. Sa administrasyon, kung totoo yung sinasabi niya, ibig sabihin, absuelto na. Diba? Absuelto na si Sara kung ganito. Putang ina, Amy, iba yung balita, Kaya ako nagtataka kung saan mo nakukuha yung source mo. Yung source ko laging tama. Laging tama yung source ko. Pero si Amy mukhang eto ho sa sobrang kadesperaduhan nila, sa sobrang katangahan nila, mga kababayan, kung ano-ano na lang daw ang nagagawa at naiisip nila. Iba? Oo, iba. may utang pa ang administrasyon sa amin nung nakaraang impeachment. Ano ba naman, i-deliver na muna ninyo yon kesa sa mag-impeachment ulit. Eto na. FLR na naman daw for later release. Sabi nila, tumama naman kami, bumoto naman kami ayon sa sinabi ninyo. Bakit na namang FLR? Kaya nagkakagulo ang Kongreso. Ayon sa Senadora Busit, nagkakagulo raw. itong rason kung bakit summer na pero wala pa rin ginagawang mga konkretong proyekto. Ang dami, tatanga-tanga ka lang. Hindi ka rin siguro marunong mag-computer, tulad ni Sarah. Di ba mga kababayan? Di ba? Our beloved Boss Mike Severa.